Yes po, nung gabing yun, tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think parang I think naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then sabi ko, who? And then sabi niya, I think Mark, gumanon siya sa akin, I think Mark. Then sabi ko lang sa kanya, GAGA, kung ano pinag-iisip mo, sabi ko. Ewan ko sa'yo, gumagano na ako sa kanya. Then, tinagma ko na siya. Bumalik naman ako sa pagtulog. Yun, hindi ko na alam. May commercial. Nakakayabon ko lamang. Sino itong Mark na ito, please? Mark Anthony Rosales. Kasama ba ito doon sa 11 kasama niyong pinasuhan? Yes po. Anong sabi nito sa inyo? Siyempre, tatanungin niyo to, di ba? O, totoo ba? May nulog ka ron? Anong sabi ni Mark sa inyo? Wala pa po siyang statement. Meron kayong kasamahan si Ray Ingles. Kasama niyo rin siya sa dinner. Yes po. Meron bang balita kayo na alay? Sabi sa pero nung kanina umaga pagising ko, meron siyang missed call dun sa messenger ko. So siya tumawag? Oo, siya tumawag. Anong sinabi niya na Wala naman. balikan mo ba siya? Wala naman. Pero nag-send siya kanina lang ng parang Bible verse. Yun lang. Room 2209. Then, sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So, nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? Ganun po yung pagkakatanong ko. Then, all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasa si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. Si Tin kasi mahawak-hawak pa siya. After ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then all of a sudden si Tin, bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya just to be sure na hindi siya mapapano or hindi siya masasaktan. Kasi kung hindi ko siya nasalo doon, mababagok po siya. Okay. So from there, binuhat ko siya hanggang sa labas ng kwarto namin and kung makikita nyo po yung video, yung original clip without cut, si Tin pa po yung nagpindot ng doorbell at tumayo pa si Tin in front of the door. So Obvious meaning naman nasa na tamang gising wisyo pa pa siya, nun si Tin. kasi may hawak-hawak pa nga siya. Nasa 4 a.m. po yung pangyayari na yun para sorry. Mo, JP, tama, no? Walang footage na nakita ako sa video na kasi yung nirelease nila, clips and video is putol. Hindi pinakita yung buong kiss. And ang nangyari kasi dyan, ang ginawa nila para to alter na parang may something na nangyari. Pero in my Facebook account, Valentine Rosales, na 2.something million views na siya ngayon, I posted the whole scene, how first siya yung nag-initiate ng kiss sa akin. I was trying to open the door, nagdo-doorbell ako, siya yung sumunggab sa akin. And ako, ang laki-laki po ng katawan ko, si Tin payat na slim na babae. Hindi ko siya pwedeng itulak agad-agad kasi unting galaw ko lang na gano'n, baka kumampa siya sa pintuan, lalo pang magkaroon ng ano. So ako, pinindot ko yung doorbell pero umiilag po ako, ginilid ko po siya. Tapos ano rin po, makikita rin nyo po doon clearly, yung timestamp is 2:50 something AM. So, clearly, marami pa pong nangyari after noon. Ilang beses pa siya pabalik-balik sa room. May conscience pa siya, marami pang nangyari after nung kissing scene na yun. So, after noon, Facebook or what, ang daming without seeing the full video or the full evidence. That's why I posted it on my Facebook page. Sir, now that may ganito na po kayo sinasabi ninyo yung side ng story ninyo, what do you make of the conclusion by police or by authorities na rape with homicide daw yung nangyari? What do you make of that allegation, sir? It's absurd. Kasi first of all, paano magiging rape? Ako, sobrang napilitan ako na i-come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi yun naman yung totoo eh. Wala na ako magagawa. Pinors nila. So, yeah, imposibleng may rape kasi unang-una sa lahat gay po kami. Then, wala po talagang straight na lalaki dun sa party na yun. Yes, and sabi po na ang lalaki daw, pag na-influensyahan ng alcohol, nagiging
pag bakla ng impluwensya ng alcohol, magiging lalaki. Hindi po nagiging ako Barbie po sila lalo. pag una lalaki po ako. Yun nga po, kunwari, paminta-paminta. Pag nalasing na po ako, naging pa-sweet na, naging kimchi, mga ganyan na yung ko. And also, tanong ko lang, sa nagsabi ng ang alcohol pag ininom ng bakla or na-impluwensyahan ng alcohol ang isang lalaki, nagiging tapos akitin ko kayo, papatol kayo sa akin. Yun yung gusto kong malaman. Magiging ka bang, ikaw lalaki ka kuya, lalasing kita, tapos akitin kita, re-rapin mo ba ako? Diba, that's absurd eh. Yun lang po sa side ko. And binigyan din namin siya ng bathrobe. And then yan, after nung nalagyan na namin siya ng bathrobe, hiniga na namin siya sa bed. Dito na tayo, magpahinga na tayo. Kasi maaga na yun eh. And then, si Tin kasi, pag may nararamdaman siya, sinasabi niya sa amin. Sasabihin niya, naiihi ako, nasusuka ako, ganyan. So, nasusuka ako. Tumayo siya, pumunta siya ng banyo. Then ako, sinundan ko siya. Kasi, gusto ko siya i-assist. I'm a nurse. So parang as a friend, gusto ko siya i-assist. Pagdating ko doon, it's about mga 8 a.m., 8:15, mga ganyang oras. Nasa bathtub siya and she's waiting na masuka. Na nakaganyan siya sa bathtub and then nasusuka siya. And alam niyang susuka siya. And then sabi ko, kailangan mo tubig, inom, ganyan. So ina-assist ko siya ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, bumalik ka na sa room, bumalik ka na sa bed after niyan. And then, siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niya masuka sa bed, ayaw niya maihi sa bed, ganyan. Siya na mismo na, and then sinabi ko sa kanila, guys, si Tina sa bathtub, ayaw na bumalik. And then, binalikan ko ulit siya, sabi niya, hindi na, dito na ako magpapahinga. Saying, parang yung lasing siya na nahihirapan na, dito na ako magpapahinga, mga ganyan. So, okay, hindi ko na siya pinilit pa na yun. Ikaw ang huling kasama sa inuman. Bakit nagkagaroon ng asal dito? Hindi po. Ano nang reaction? Bakit gano'n? Hindi po ako ang huling kasama sa inuman. Kami po sa room, magkakasama. Bali ganito po, about 5 a.m., 5:30, nawala po kasi si Tin. Nasa kabilang room pala siya. And then, nung nag-CR kasi ako sa kabilang room dahil may suka dun sa CR namin. And then sabi sa akin sa kabilang room, quote and quote, yung friend nyo nagsuka. So nagsuka pala siya sa kabilang room sa 2207. And then, bumalik ulit ako sa room, sinabihan ko yung mga kaibigan ko na, guys, si Tin sumuka sa kabila. And then, yun na po na pinuntahan siya nila Val para sunduin pabalik ng room. And that was like magsi-6 na. And then, yun, doon na po siya nag-start magsuka. Yung nasa 2207, Clark, sino ito? Hindi ko po kilala. Wala kayong kakilala at all? Ako po, wala po akong kakilala. Ng pagbababoy kay Tin, wala sa aming magkakaibigan dahil kami talagang mahal na mahal namin siya. Nung party na yun, nung nandun ako, dumating ako doon ng 1 a.m. Yun na lang ang nangyari nung lahat, mga lasing na, natutulog. Tapos siya lang yung talagang suka ng suka, kaya talaga inalagaan namin siya. Yun nga, pinapainom namin siya ng tubig, binigyan namin siya ng privacy. Sinasabihan namin siya na tulungan niya ang sarili niya. Tin, tulungan mo ang sarili mo. Tapos binabalik namin siya sa bed. Pero yun, parang as a nurse, yun na lang yung ginawa ko nung talaga tinulungan ko siya. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape. Hindi namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Pinatawag kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape, walang gano'n. Hindi namin kayang gawin sa kanya. Para marinig kayo ng public. Okay, I strongly believe na wala kaming guilt. Kasi the last moments of Tin,
is with us in the room doon sa tub. So, for sure, lahat kami, inalagaan siya. 3-9 namin siyang alagaan dahil suka na siya ng suka. Suka po siya talaga ng suka. 2 hours before ako matulog, kasi natulog ako mga 9 na. So, that's mga 6 ba? Or, 6, 7. Suka na siya ng suka. And I've read, kasi since this is happening, I've read in some articles sa Google na ang aneurysm, ang mga signs na niyan pag suka ka na ng suka, masakit na ulo mo, which is what she's showing, or nakikita ko sa kanya na ilang beses siya suka na suka. I'm even giving her Pocari Sweat at saka mga Wilkins na malalaking tubig para at least ma-replenish yung fluid na nawawala sa katawan niya. I did my best, kami ni Clark. Nag-inom, parang nag-alaga na lang po ako ng lasing eh. Ayun po yung sa akin. So, yun guys. Kaya anong masasabi niyo sa statements nila? Ako, for me, I think they're all innocent. Hindi ko lang alam yung iba, yung sa kabilang room na sinasabi nila. So, I hope na magkaroon ng linaw talaga tong nangyari kay Christine and malaman ng lahat yung totoo para rin makabalik na rin sa normal nilang buhay yung mga suspects. So, yun, kanya-kanya tayo ng opinion. Leave your comments down below kung anong opinion.